Hello, 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 hello. Mic test. Ayun. Okay na siya. Mas malakas. Yan, okay. Mas malakas. Ay. Tama. Mas maganda pala yun. Yung mas malakas siya. Yan. So, ang ating pong topic ay eto nga. Po, no? Another stabilization. Papakinggan muna natin yung isang video ng isang DDS po, no? Na siya po yung nagsabi tungkol nga po dito sa destabilization na pinaplano na naman ng mga maka-Duterte. So, papanoorin muna natin yung video niya, no? Na siya po yung nagsabi na nagkumpirma na meron nga daw destabilization na niluluto, no? Yung mga kampo nitong mga Duterte. Another destabilization na naman, guys, no? So, papanoorin muna natin yung video pagkatapos ay magkokomento po tayo, no? Pero bago po ang lahat mga kaibigan, kailangan po muna nating i-share yung ating video, no? Sa ating newsfeed. Share ko muna yung video natin sa newsfeed. Yan. Tapos saka po tayo magpatuloy, no? Sandali. Share ko lang sa newsfeed. Yan. Kayo din po, kung baka gusto niyo rin pong i-share yung ating video, no? Sa inyong newsfeed. So, ito nga po, tungkol nga po ito sa destabilization na sa December, by December daw po ay uupo na daw, no? Si VP Sara Duterte. Yan daw po ang sinasabi ng mga DDS. Yan. So, share ko muna sa 5 GC ko. Yan. Pagkatapos saka tayo mag-start. Yan. Okay. So, yan. Okay. So, yan na po, no? Tapos, eto sa aking dalawang kaibigan, no? Sa Messenger. Yan. Yan. Okay. So, yan na po, guys, no? So, eto na nga po, no? Destabilization. Uupo na daw si VP Sara sa December. Yan, may another destabilization na naman daw, no? So yan po, no? Atin pong itatopic natin. So, eto na nga po mga kaibigan, itong confirmation na to, nanggaling po ito sa isang diehard DDS, no? Na itong diehard DDS na to ay mismo mga kaibigan ang nagpapunta sa kanya sa Davao City ay utos po, no, ni dating Pangulong Duterte na doon siya patirahin sa Davao City. So itong DDS na 'to, dati po ay grabe ang paninira nito, no, sa ating Pangulo, kay F. Elisa, grabe po ang paninira niya noong hindi pa po siya nagigising sa katotohanan. Pero nung nagising na po siya mga kaibigan, ay eto ine-expose na nga po niya, no, yung mga gawain ng mga Dutertes, no, at ng mga kaalyado ng mga Duterte. So ito po mga guys, no, siya po yung expose nito ngayon na another destabilization daw, no. So ipaparinig ko sa inyo, ah, kaso may iba kasi dito mura, eh, 'no, may mura. So sana lang hindi tayo maano ni YouTube, 'no, kasi merong mura. Kasi, eh, galit na galit siya, 'no.
So papanood po natin. Siya po isang diehard 'no, Duterte supporter. So, pero mula nung na-realize niya 'no, na nagsisi siya kumbaga mga kaibigan na hindi pala worth it yung kanyang, pagsuporta sa mga Duterte ay hindi pala worth it dahil nakita na niya ang katotohanan na hindi pala sila dapat na sinusuportahan 'no. So, papalabas po natin 'no, kaso may mura lang 'to, eh, sana hindi tayo maano ni YouTube 'no, meron siyang mura 'no. So, ayan po mga kaibigan 'no, ipapalabas natin 'no, okey. Isa po siyang, DDS, Duterte diehard supporter. Pero ngayon po ay, madami na po siyang, kumbaga marami na po siyang, ine-expose 'no, tungkol sa mga Duterte at tungkol sa mga kaalyado 'no. So, ang sabi niya, inaareglo siya pero wala daw, hindi na daw talaga. Talagang ang gusto niya ay makapagsampa na siya 'no, makapagsampa ng kaso. So ito panoorin niyo guys 'no, ayan. Kaso may mura siya 'no, Yung adlaw sa tanan, no? 'yan. As Taga you sa remember, Davao. itong Lucha Limlaw, i-forward ko to sa lahat ng mga ka-BBM, Ito yon ang nag-hit and run sa akin, itong putang inang to, na ninang ni Kitty Duterte, na kumare nila FBI. Dali, dali, RD, no? Ito ito pong unang, name na dinrap niya, ninang daw ni Kitty Duterte. Yun yung nakapag-hit and run sa kanya kasi na-hit and run siya guys, eh. Medyo kuwentuhan ko kayo, para alam niyo kung saan siya nanggagaling. Na-hit and run po siya mga kaibigan 'no, tapos, siyempre, ang akala niya ay makakakuha siya ng hustisya kasi siyempre ano, nandun siya sa side ng DDS, eh. Mismo yung Pangulong Duterte ang nagpaano sa kanya papunta sa Davao 'no. So ang ginawa po niya dahil siyempre wala na si Duterte, nagsumbong siya kay Baste. Tapos si Baste ang ginawa ni Baste, kunwarian ng ebidensya, yun pala may ginagawa ng iba 'no. Kasi kinakampihan yung nag-hit and run sa kanya dahil ninang pala ni Kitty. So in short, mga kaibigan, kahit na wala pong ano, kumbaga inaareglo 'no, ayaw pakasuhan ni Baste 'no, doon sa mga naging kuwento niya, ayaw pakasuhan ni Baste 'no, parang kinakampihan. Tapos ayun nga, yung nagalit siya kasi, hindi lang siya yung na-hit and run, pati yung bata pa kasi, guys yung bata daw yun tsaka yung pamilya galing daw doon sa rally ni dating Pangulong Duterte. Pero eto mga kaibigan hindi nakakuha ng hustisya 'no. Tapos ang ginawa pa daw ay ginigipit siya at ilang beses siya ulit na pinagtatangkaan 'no, na hini-hit and run siya. So pakinggan niyo na lang mga kaibigan na ang, kuwento niya. Sila Bongo, yung si Bato, no? Kaya nga, nung time na pagkatapos noon, ako pa yung ginawang mali na putang ina. Actually, meron nga akong meron rin akong screenshot, eh. Itong Bato na to, nagsabi pa na dapat tuluyan mo. Putang ina mo, subukan nyo. Baka mas mauna ka. Tangina ka. Ano yung tuluyan? Yung pag-hit and run sa kanya 'no, dapat daw tuluyan yung pag-hit and run. At hindi lang siya isang beses guys, hindi lang siya isang beses hinit and run. Maraming instances na talagang gusto niya siyang ganunin 'no, ah, hindi lang sinusubukan kundi talagang, gaganon siya 'no, sa pamamagitan ng pagbunggo sa kanya. Kasi nagmomotor siya, parang nagde-deliver yata siya 'no, nagde-deliver rider po siya. So ilang beses po na isang sasakyan lang daw ang gumagawa sa kanya.
Tapos nagsusumbong siya sa mga pulis sa Davao, wala. Hindi siya hindi siya pinapansin. Susumbong siya sa NBI, wala din. Tapos pumunta siya kay General Torre, ayun, tinulungan daw siya ni General Torre 'no. Yun yung kwento niya noon nung, mga napanood ko 'no. Kasi matagal na 'to guys, last year yata siya na hit and run. Pero itong video na 'to bago lang yung video 'to. Naka-tag ako 'no, tinag niya ako. So i-ano natin, pakinggan niyo, pakinggan niyo yung, sinasabi kong destabilization. Si General Torre, bakit ikaw? Anong ginawa mo nung ikaw ay naging PNP chief? Anong ginawa mo? Diba? Yung mga in-expose dati ni RJ Nieto regarding sa illegal arm deal na nag-issue ka ng blanket authority sa isang sibilyan, sa mga sibilyan. Kahit pa lawyer yun si Bruce Rivera, sibilyan yun. Okay? Tapos yung nahuli itong si Arnie Tevez dati sa drugs, di ba? Inarbor mo. Tangina ka. Diba? Kaya tumigil ka. Nagiging kingkoy ka na lang dyan sa senador sa Senado Tapos ito naman si Amy Marcos na nasobrahan na. No? Hindi na natural yung muka. Ano ka ba, Manang Amy? Na-under ka na ba sa sa hurim-hurim? Magising ka. Totoo lang. Nawawala ka na rin sa wisyo. Okay? Kasi itong sa flood control, ito yung inaano ni Limlaw. Putang ina, naghuhugas kamay ka pa mga si Kumari at saka si kumpare mo yung involved dyan. Diba? At saka ibang mga opisyal sa mga department sa gobyerno na taga Davao. Ang ina mo. No? Alam mo, sa totoo lang, dapat talaga totohanin talaga ng Pangulo. Okay? Ito, totohanin talaga ng Pangulo itong halongkatin talaga itong mga kawatan sa flood control project. Dapat umpisahan ng pag-imbestiga noong 2016 tapos isali nyo na rin yung Farmally. Isali nyo na lahat. Alam nyo, baka mamaya meron na kayong mahuli na mga ghost employee. Sa totoo lang. Itong mga grupo na to, na mga pa rin sa mga allies niya noon, dyan pa sa NBI. Alam mo, in fairness sa PNP, hindi na masyadong sila Because of PNP Chief General Torre. Pero sa ibang department, bantayan talaga yan ni PBBM. Alam nyo, nung nag-email kami sa Presidential Action Center, meron kaming napapansin na hindi maganda sumagot sa amin doon. Dapat i-check din to ni Attorney Claire Castro, ni Secretary Attorney Claire Castro. Sa totoo lang. Kasi meron pa nga silang mga meron pa silang mga butil dyan. Galamay. No? Tulad sa DSWD. Yung DSWD Davao, at saka itong itong PCOO. Dapat yung ilagay na maging regional director dito yung kilala na talagang talaga ng Pangulo, yung talagang honest. Kasi alam mo kung bakit kung yung mga nakaupo dyan, yung mga official dyan sa NBI, no? Itong NBI national to. Dami pang galamay. Itong PSWD, I hope na Si dito lang sa Duterte. Davao, no? At saka itong PCOO. Lahat gagawin nila para masira ang Pangulo. Correct. Dahil nga, sa connivances niya sa mga Duterte, sabay promise na kapag yan, matanggal yan, ibigyan ko kayo ng posisyon. Kaya ngayon, ayan, kakampanya na silang mga punyeta. No? Nagmamadali na silang matanggal si PBBM daw. Ang ina nyo. Kahit pag ipaputol ako akong kamot, hindi nyo kayang ang mahal na Pangulo. Sa totoo lang. May ibang department dyan na parang ayaw na kumilos. Kasi nga daw, upo nga daw si Inday Sara ngayong December. Tang ina mo.
Grabe, ang kakapal ng mga pagmumukha nyo. Diba? Bakit nagkaganito? Bakit nagkagulo? Kakaupo pa lang ng Pangulo. May grupo na ng Kitty Duterte. Na gusto nang pabagsakin agad siya, no? Ito rin isang grupo na allies ninyo. Nag-uumpisa na. Tapos ngayon, ang hilig nyo mag-provoke pero kapag pinatulan kayo, pabiktim na kayo. Sa totoo lang. Nasarado yung station nyo, sasabihin nyo, kasi freedom of speech, yung ginawa nyo sa ABS-CBN, ano yun? No? Ako nananawagan sa mahal na Pangulo na ibalik yung ABS-CBN para sampal sa mga hayop na to. Sa totoo lang. Tapos itong Harry Roque, no, na isang bullfrog, lumalaki na yung mata, no? Kasi sabihin niya na maganda daw yung, talagang maganda ang China kasi grupo kayo ng sindikato at saka pugo. Punyeta ka, bullfrog ka. Tangina nyo. Grabe ito, konting-konting ulan lang yan, bahanan. Ako, nung merong mga daan-daan na dito na, nag-okay-okay na rin yung daanan. Pero pwede ba lahatin mo? Tangina nyo. Tapos kunwari, pababaitan na kami, ganito ganyan, no? Tapos ngayon, biglang magdadrama, kasi inipit kami. Gets agad, no? Na sinasabi nyo yon kasi gusto nyo mag-against ako sa kay PBBM at sisiraan ko, tangina nyo. Gago. Ngayon pa, na patas yung batas ngayon. Hindi ka tulad sa time nyo. Tangina nyo. Kapal ng mga mukha nyo. Ano ba, dapat itong iba? Wala, pabulag-bulag lang kasi itong iba eh. Huwag kayong lifetime na bobo. No? Tapos yung mayor dito, no, laging lasing. Sa isang linggo, papasok man lang yan sa isang linggo, swerte lang makakapasok yan, 1 o 2 beses, tapos hapon na kasi meron pang hangover. Grabe. Laging lasing pala si Basto. Wala na. Tapos yung kinausap ako na kung pwede ba daw wala na. Titisin ko to lahat hanggang sa makarating ako sa Pangulo at makafile na ako ng kaso dahil sa lahat ng mga ginawa nyo sa akin. Tangina ka, isa ka pang Kitty Duterte kang putang ina ka. Kawawa ka eh. Halos kasi edad ka lang ng anak ko, pero yung anak ko may manner. May takot sa Diyos. Grabe. Yung pinangritoki mo sa mukha saan galing sa Parmalee. Ang ina mo. Alam nyo naman eh, pinagpipilitan ko yung sarili ko dito. Putang ina mo. Si Ninong mo at saka si Bungo ang nagpadala sa akin at saka si Binaventura. Hindi ko ginusto dito. Bakit sino ba kayo? Ngayon na alam ko na kung ano niya sus kalood. Ayan. So, sabi nga niya mga guys, no? Meron daw mga empleyado sa Davao, no, yung mga kumbaga agency, no, ng gobyerno na ayaw na daw kumilos, ayaw na daw magtrabaho. Kasi nga nag-aantay na lang daw dahil ang pangako daw ay uupo, no, si VP Sara Duterte sa December. At yun nga yung sabi niya, mga guys, no, na hindi inaayos yung mga trabaho kasi daw parang sabotahe, no, sabotahe sa gobyerno ng ating Pangulo. At meron daw pangako na sige, pag halimbawa naupo na, no, naupo na daw si VP Sara Duterte as Pangulo ng Pilipinas, ay meron silang pwesto sa gobyerno. So ganun daw yung yung pangako. So yun po yung sinasabi, no, ng DDS na yan. Siya po ay isang Duterte diehard supporters, no? So
Kung napapansin niyo mga kaibigan, ng mga panahon na hindi pa siya bumabaliktad, grabe yung mga salita niyan, 'no? Grabe yung mga paninira niya sa ating pangulo, kay Elisa, grabe. Pero humingi na siya ng tawad, 'no? Humingi na po siya ng tawad sa mga nasabi niya na mga sabi niya ay, nasabi lang daw niya yon kahit alam naman daw niya na walang katotohanan, pero nasabi lang niya yon dahil nga sa yung pagsunod, 'no? Pagsunod niya doon sa kanyang mga idolo. Kumbaga blind, 'no? Blind supporter siya noon. Pero ngayon ay nagising na siya dahil nga sa isang pangyayari sa buhay niya na nalaman niya na itong mga Duterte pala ay hindi patas. Na yung kanilang mga kaalyado, kanilang mga, bawa ninong, ninang, or kaibigan, kapag nakakagawa daw pala ng krimen ay inaabsuwelto at hindi kinakasuhan. So, ganyan po ang nangyari 'no, kasi na-hit and run po siya, eh. Tapos meron pa siyang, binabanggit na bata din na na-hit and run, pero hindi daw nakakakuha ng hustisya. Hindi daw nakakakuha ng hustisya dahil, kinakampihan 'no, ng mayor, si Baste. So, yun po mga kaibigan 'no, actually nag-iingay po siya, eh, madami po siyang mga pasabog patungkol po sa mga katiwalian at mga kawalang-hiyaan ng mga Duterte. At, purposely gusto niyang kumalat 'no, yung kanyang videos. Gusto po niyang kumalat at malaman ng taong bayan kung ano ang kulay 'no, tunay na ugali ng mga Duterte. At gusto po niya na makarating siya sa pangulo. Kasi nga, sabi niya doon sa nung nag-aano kami, nag-Radyo Pilipinas kami, nagko-comment siya. Sabi niya ay, sinusundan-sundan siya tapos parang nanganganib ng buhay niya. So, okey yan mga kaibigan yung ginagawa niya na nag-iingay siya para at least malaman ng taong bayan, malaman din ng mga awtoridad para hindi siya kakantiin 'no, kasi kapag kinanti siya, kapag siya ay ginawa ng masama, alam na kung sino ang sisisihin 'no. Kaya okey ang ginagawa niya na siya po ay nag-iingay at pinapaalam niya lahat po ng mga ginagawa sa kanya, pinapaalam niya. So, galit na galit po siya guys at ang sinasabi nga po niya, walang mayor sa Davao, walang mayor sa Davao. Si Baste daw ay pumapasok. Marami na yung isa o dalawang araw 'no, pagkatapos hapon na kasi lasing, lasing at meron pang hangover. Kaya yung sinasabi pala ni VP Sara Duterte 'no, na tungkol kay PBBM, hindi pala si PBBM yun kundi yung kanyang kapatid ang lasing 'no. So, binaliktad lang pala niya, itinapon niya 'no, ibinato niya kay PBBM. Pero ang katotohanan yun pala ay kapatid niya pala yung lasing. At eto guys 'no, yung sinasabi niya dito na, eto nga merong mga distab na meron na namang panibagong distab at ang kanilang aim, yung kanilang calendar is December, na kailangan mapaupo 'no, si Sara Duterte sa December, 'yan. So, kayo mga kaibigan, sa tingin niyo, magtatagumpay kaya ang kanilang destabilization plot sa ating pangulo? Kapal naman guys, kung totoo itong kapal naman ng mukha ni VP Sara Duterte, may gana pa siyang umupo, gusto pa niyang, umupo sa pagkapangulo sa December, samantalang yung kanyang confidential funds, yung kanyang impeachment trial ay pinapabasura niya, yung motion for reconsideration at ayaw niyang sagutin ang mga katanungan through impeachment trial, 'di ba? So, ano 'yan, gusto mo ng posisyon, gusto mo maging pangulo, gusto mo lang ng power, pero ayaw mo ng accountability. Hindi ganyan ang leader. Ang leader
dapat lahat i-a-accept mo. Kung gusto mo ng power, dapat 'di ba sumasagot ka sa mga katanungan sa'yo patungkol sa confidential funds. Linisin mo muna ang sarili mo bago ka maghangad na maging pangulo ng Pilipinas sa 2028 or kung kailan mo gusto, 'no? Linisin mo muna ang iyong sarili, 'di ba? So, kita niyo guys, 'no? Actually marami pa siyang ano, marami siyang mga videos, 'no? Shine-share ko sa timeline ko na sa Facebook. Tapos yun, nagva-viral kasi maraming nakakanood at, marami ng nakakaalam, 'no, sa mga kanyang mga kuwento patungkol sa mga Duterte, 'no? So, tingnan natin yung mga ano dito, mga komentaryo dito, 'yan. Sabi nung isa, "Gabayan ka ng Panginoon madam sa sinisiwalat mo ng baho ng mga Duterte. Lagi sa'yo nakabantay ang Panginoong Hesus." 'Yan. So, sabi naman nung isa, "Tama po, ingat ka." 'Yan. "Ipaglaban mo ma'am." 'Yan. So, yun po 'no, sinishare ko yung kanyang post kasi tinatag niya ako, 'no, at, gusto niya makarating kay PBBM yung kanyang problema kasi, hindi na daw sila makakilos ng maayos sa Davao City kasi sila po